Okay mga boss, welcome back at may gagawin tayo ngayong DB Audio. So, isa sa mga malaking tulong sa pangkabuhayan showcase ko yung DB Audio concert, DB Audio. Salamat sa inyo. Marami akong gawa dahil sa mga brand na ganito. So, yung ang gagawin natin ngayon ay yung makabagong modelo ng mapapansin nyo may equalizer dito, di ba? DB Audio na set 50220 LED BT. So bakit LED BT? Mayroon siyang LED display tapos may Bluetooth na rin siya. Then may equalizer na rin siya. Ano bang history nito? Kwento ko lang. Ito ay kabarangay ko, yung may-ari. Hay. Nung pandemic days 2020, yun ata nabili niya o bago pa. Hindi ko na maalala ayon sa kwento nila. Basta nabaha to nung ano. Kasi nung 2020 mga boss, double jeopardy dito sa amin. Kumbaga mas matinding pinagdaanan namin kumpara sa mga ibang lugar. Diba? Ikwento ko lang. January pumutok yung Taal. So hanggang dito sa amin yung ano nun, yung parang ash fall na tinatawag nila, hanggang dito sa amin yun. So stop working yun. Tapos nung March na, diba, nagkaroon na ng pandemic. Tapos pagpasok ng November, bumaha dito sa lugar namin ng napakataas, parang undoy. Itong buong bahay ko mga boss nilamo ng baha, as in walang natira dito. Talagang ano. Kaya bukod sa pandemic na grabing pasakit na inabot namin, na hindi kami makalabas, hindi kami makaano, bumaha pa dito. Kaya nagkandalabo-labo. Wala na kaming ano. At papasalamatan ko pala yung local government namin at saka yung NGO na Chuchi Foundation. Isa sa malaking tumulong dito nung panahon ng Ulysses yung baha. So ito kasi nakwento ko lang kasi binaha yung amplifier na to mga boss. Pero kung titingnan nyo, hindi halata dito sa labas kasi maganda yung pakalinis ng may-ari. So tingnan natin yung loob, ipapakita ko sa inyo. Yung loob niya, kung mapapansin nyo mga boss, maalikabok na din. Kasi nalinis din nila to ng baha, pero hindi katulad ng linis ng ginawa ng linis technician. Ni ano lang nila ata, parang inisprayan lang ng tubig dito, tapos pinatuyo, tapos ginamit. After nun, ngayon nagluko na, kumbaga nasira na. So kung mapapansin nyo dyan, may mga putik-putik pa. Ayan. Ayan sa loob. May mga potentiometer dyan, puro kalawang na oh. Kaya kakalasin natin lahat to. So ayan oh, mapapansin nyo dyan. Ayan. Ang daming kakalasin natin dito para maayos lang to mga boss. Gumagana naman to, sabi ng may-ari, kaya lang nagluloko na. Mga pindutan, mga ano. So pag ganito, kinontrata ko na yung may-ari, pakyawan na. Isang bayaran na lang siya. Kalas lahat. So ganun mga boss, update ko na lang kayo kapag ano nayari ko to. So ngayon gagawa natin ng vlog, hindi na siya detalyado. Kumbaga parang documentation lang din para makita ng may-ari yung before and after. So picturean ko pala muna tapos pakita natin yung after. Ayan mga boss, so kinalas na natin oh. Nanigas na yung putik dyan oh. Putik at saka alikabok oh. May naiiwan pa. Ayan. Pati dito ayan oh. Bakas ng baha. Kinalas na natin para malinis natin bukas. Maliligo to bukas. So ayan oh, natingnan ko yung board. Puro pala corrosion yung pagitan no. Hanggang dito. Tingnan nyo yung part na to. Ayan, hanggang dito, ayan. Pati ito. Pag ganitong corrosion mga boss, isa yan sa dahilan kung bakit mayroong crackling sounds. Hanggang dito. Sa mga connector nagka-problema habang kinakalas natin. Okay, mga boss, ayan, nalinis na natin. So after natin malinisan ay check na natin yung mga dapat palitan katulad nito. Yan, konti na lang yung sumasabit.
So marami yan sila diyan, isa-isahin ko yan mga boss. Papalit simula dito at saka hanggang dito, hanggang sa mapunta tayo dito. Yan, medyo pasubo tayo dito. Maraming kinalawang. Ayan, oh. Di lang halata, pero maraming kinalawang ng mga pyesa. Ayan, oh. Ayan. Ganon din dito. So marami-rami yan. Malinis na mga boss. Mga boss, so ito yung transformer nya. May potek pa yung loob. Hindi ko na kinalas yan kasi tuyo naman yan. So dito malinis na. Naayos na natin lahat. Ito yung pyesa lahat na pinalitan natin dyan. Binalik na natin yung relay. Kulang ng isang transistor kasi nasa heatsink. So anong gagawin natin dyan? Papadaanin natin ang test valve tapos chichik tayo ng biasing. So saglit lang, i-prepare natin yung ating camera. Set up natin ng maayos. Yan. Tapos tester. Yung tester dito. So talikod na lang natin to. Yan, kita ba dyan? Tanganin, dito na lang si tester. Malabo, no? Okay. Yan ang hirap. Yan ang dilema sa mga nagpa-vlog. Kailangan maganda yung anggulo kasi magrereklamo yung mga viewers. Yan, kamay ko. So andito yung test valve sa gilid. Hindi ko na ipapakita masyado. Susukat lang naman tayo ng biasing. Dito, DC out, dito. Tapos saka na natin lalagyan ng electrical varnish. Naka-on na ba to? Teka lang, check nga natin kung nagka-supply. Bakit wala? Check ko muna yung plug. Mukhang nakalas yung nakalas nga. Nakasuksok lang kasi dito sa yan. Yan. So i-flat muna natin to. I-flatin natin para sumuksok. Dapat kasi meron tayong pang-ipit na okay. Check na natin yung dulo. Sa susunod nga gagawa tayo ng pang testing talaga. Okay. Hindi tinisting ko, hindi umiilaw yung ilaw, test valve. Ayun. So dito tayo. Hindi pa magsi-switch yung relay niyan kasi check tayo ng biasing. 0.3 wala namang amoy sunog. 0.3 tapos dito sa kabila 0.2 0.3 bakit 0.2 to? Baka lang. Okay, 0.3 DC offset. So ilagay natin to sa ground, yung pinaka negative nya. Tapos dito okay, kabila okay. So good na siya. Mali naman yung angulo natin ng camera. So good na siya, DC offset. Kasi pag dito yung kamay lumalabo talaga. Check natin. Ganon. Okay, tapos ganon. Okay. So ayos. Saka na natin, patayin ko muna. Baliktarin na natin. So mga boss, minsan hindi rin madali talaga mag-repair ng amplifier, lalo na kung gagayahin nyo yung procedure ko. Kaya hindi ko ito ina-advise sa mga kasi masyadong yung sa akin kasi mga boss, iniisa-isa ko dyan. Pero minsan may back job pa rin. Talagang kahit anong gawin mo, minsan may back job talaga. Pero yun nga, iniisa-isa ko na para kahit papano mabawasan yung back job at tumagal yung ginagawa natin. Tumagal din yung trabaho. So dito,
para ma-prevent na siyang kalawangin pa ng husto, bubuhusan natin yan ng ng kapiraso lang, kasi kapiraso na lang yung electrical varnish ko. So kailangan ko dito ng so papatakan natin yan. Paano ba yun? Wala ako ngayong isto. Dati may isto tayo na yun ang pinangpapatak natin. So ano ba gagawin natin? Hanap tayo ng pwede ditong gawin. Ito ilipat natin sa canister na to. Manti langis to baka hindi dumikit. Amoy langis tong yung ginamit natin. So kailangan talaga natin dito mga boss ng ayun, may nakuha akong isto dito. Kasi sa isto, ang ginagawa ko kasi dito, iniinit ko tong dulo. Yan. Tapos binubutasan ko ng konti lang yung yan, para pag sinuksok natin yan, tapos pag pinatak natin, hindi kakalat. Kasi pag binuhos natin to, kakalat ng husto. Para may konti lang siyang ilapit natin yung camera. Lumabo na naman. Mapapansin nyo yung dyan. Tingnan nyo na maigi yung patak natin. Kunti lang yung hindi siya sabi na buhos. Kasi pag binuhos natin yan, kakalat ng husto. Yung sakto lang dun sa dyan natin yan. Transistor ang mga dyan kinalawang. Nga pala, hindi pa ako nakaka-order kay kay Proylan ata. Ka-friend natin sa Facebook. May mga tinitinda siyang original na 551-5401. Gusto ko rin mag-order, kaya lang hindi pa ako naka-order. Kasi sabi ko, ubusin ko muna yung stock ko. Ngayon, medyo busy. Kaya, ayun. So, ilagay ko dyan yung messenger. PM nyo siya. May Shopee siya dati, nawala ata Naalala ko lang kasi may mga din siya. May mga Taiwan din siya na resistor. Yun, sabi niya. Chat ko nga pag order ako ng transistor na Marami pa kasi ako ditong nung nalaman ko kasi na meron siya, ang dami kong stock. Ayan dami kong stock, kaya pinapaubos ko bago ako mag-order. Dati dapat katapusan ng October ako order sa kanya. Kaya lang na busy. Yan, lalagyan natin yan, yung mga resistor dyan. Yun ang mga importante dyan, mga resistor at saka ceramic capacitor. Kasi yan lang naman ang kinakalawang dyan, itong mga para hindi na kalawangin. Ito, diba dati yung area na to, kung mapapansin nyo, yan yung yan yung may rugby o kaya may itim na glow. Yan, itong part na to, nasa likod. Okay. O yan, mga boss, nalagyan na natin lahat. Ceramic capacitor, pati itong sa may release section, lalagyan din natin yan para hindi nakalawangin. Ito banda, kinalawang din yan
Siguro nung ano nang nabaha to bagong bili ng may-ari kasi halos ano siya eh, hindi pa naman siya laspag. Hindi pa tampered yung board. Ayan. Okay. So after nyan mga boss, napanood ko ata kay Kuya Edtech PH. Kahit ba ano tama ba? Sana mapanood ni Kuya Ed. Ano? Pwede na daw panda rin. Ako takot. Kaya pinapatayo ko muna bago ko panda rin. Shoutout pala sa mga ano, sa mga kaibigan nating tech vlogger. Dami na nating kaibigang tech vlogger. Yung sa electronics technician, sa Facebook, shoutout sa inyong lahat. Okay? So umabot tayo ng 10 minutes dito. Okay? Next clip ay pag ano, yung ano naman, habang tuyo to, tirahin ko naman yung harapan. Dito naman kasi ano eh, mga transistor. Ito na siguro muna tirahin ko. Hindi ko na to hinugasan mga boss. Papalitan natin to ng transistor. Yan o, pinagkakalawang. Dito sa DB Audio, bali na stuck up pa rin tayo dito. Malapit na pero yung mga connector, mga pyesa dito, yan. Pinitan ko ng bago yung mga connector kasi may itim na yung ano, pati yung mismong pins niya dyan. Papalitan ko ito, nasimulan na natin. Ayan. Unti-unti nang nababago yan. So konti na lang mga boss at i-ano natin yan, i-assemble natin. Kaya natagalan tayo kasi yung mga connector pa na ano, isa-isa ko pa. So medyo malabo yung camera natin. Tika lang, punasan natin mga boss. Madumi ata yung lente ng camera. Ayan, medyo malinaw na. Gumagana na to mga boss. Medyo natagalan lang akong ano, kasi ang dami ko ditong inasikaso. Ipapaliwanag na lang natin kasi ang dami nangyari. Ayan. Yan. Yan yung left and right nyan. So anong nangyari dito ganito. Ito na muna sa pinakamalapit. Nung nakabit ko na, hindi gumana. Hindi gumana yung dito, yung nasa B nya. Sira pala yung relay. So nakailang testing ako kasi ano, hanggang sa nakakuha ko ng stock na relay na galing sa ano, sa ibang amplifier. Ayan, kinabitan natin. Tapos yung volume, nagkamali tayo ng kabit nitong connector. Pagbaliktad, umusok tong volume. Napalitan natin. Pero bago to, sayang nasira. Dahil hindi ko napansin. Kasi nagbalik tayo ng mga ano dito ng mga ribbon cable, yan. Tapos dito naman hindi gumana yung equalizer. Hindi gumana kasi yung connection naman nito mali. Baliktad. Inayos ko din kasi nagpalit nga tayo ng ribbon cable. Yan, bago na lahat yung ano niyan. Yung mic okay na rin. So hanggang dito na lang yung vlog natin at tingnan ko lang kung magba-vlog pa ako ng mga restoration kasi alam nyo mga boss, real talk lang. Na-realize ko na may mga customer na pakiramdam nila talo sila pag kinokontrata. May mga customer naman na okay. Pero sa side ko naman, talo talaga ako mga boss kung kukiwintahin ko lang yung araw na nawawala. Kasi katulad nito, hindi naman sa nagrereklamo ko, pero yun ang pinaka na-realize ko talaga. Kapag tatlong amplifier o tatlong araw mo ginawa yung amplifier tapos wala kang kinita kasi hindi naman ako nagpapasingit, talo ka talaga. Halimbawa, sinimulan mo ng Lunes, natapos mo mga Webis na o Merkulis. Yung naglipas na araw na yan, kung wala pumapasok na income, talo ka. Kaya pag-isipan ko muna sa susunod. Kung sobrang lala na, nabaha, puro kalawang, pag-isipan ko muna kasi minsan talaga ano ubos oras talaga. Kumbaga yung sinasabi nila na nakarami na yung iba, ikaw isa pa lang hindi pa tapos. Parang ganon. Kasi may mga napapansin ako na hindi ko naman sinisisi.
may mga pansin na ako na mga customer na minsan parang pakiramdam nila talo sila sa kontrata, pero hindi naman kasi nila alam kung ano yung istorya ng amplifier na kahit may video. Kasi hindi pare-pareho yung customer mga boss. Kaya tingnan ko, pag-isipan ko, kapag malala na talaga, pwede akong magpas na muna. Kasi unang-una, hanap buhay din tong pag-repair eh. Kapag wala kang kinita sa maghapon eh, wala kang kakainin. Ganun lang kasimple, di ba? Pero dahil andito na tayo, siguro hindi yung puro ganon. Kung medyo matrabaho, maglagay tayo sa isang linggo, isang beses lang tayo gagawa. Tapos yung mga ano, kasi matatambakan ka din ng gawa kapag ganon. Pero so far ito, hindi naman natin tinitipid sa quality yung mga gawa natin. Talagang ginagawa natin ng maayos. Wala na bang back job? Yung back job na yan, andyan pa rin yan mga boss. Kahit gaano kaganda yung gawa mo, posible ka pa rin magka back job yan. Kasi hindi mo naman pwedeng palitan lahat ng pyesa. Hindi mo makokontrol kung kailan masisira yung pyesa. Mapapalitan mo lang yung pyesang may damage na kapag obvious na kinalawang, nakakaroon na ng corrosion, nagmamalfunction na. Pero yung may mga pyesa din katulad ng mga semiconductor. Ano ba yung mga semiconductor? IC, mga transistor, yan. Kahit wala yung physical damage eh, kung masisira yan, masisira yan. Hindi natin mapredict kung kailan masisira yan. Yan ang hiwaga dito sa electronics. Kasi yung mga pyesa niya, lalo na semiconductor, hindi mo yan mapipredict kung kailan siya masisira. Kaya naglalagay tayo ng warranty. Pero minsan, ginawa mo na lahat, maganda naman pakagawa mo, pero nagbaback job pa rin. So hindi maiwasan yan mga boss. Hanggang dito na lang, napahaba na yung kwento ko. Ililinisan ko na lang tong mga knob. Aray, sumabit yung kamay ko kasi may putik pa. Kasi babalik natin din. Hindi ko ata nakuha yung contact number ng may ito. Ayusin ko na lang itong wirings, ilatag ko na lang. Ganoon na lang siguro.